Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome po once again at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating pong Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. At huwag niyo rin kalimutan suportahan yung ating second channel, yung Coach Jared Highlights. Mga kababayan, I cannot emphasize this enough. May gagawin po tayong bago doon sa Coach Jared Highlights. So, I'm encouraging you to subscribe na po doon para hindi nyo po ma-miss yung mga gagawin natin sa Coach Jared Highlights. Ayan. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong ating topic for this video. Mga kababayan, may bago hong ginagawa ang mga DDS. At actually, nagpa-interview pa ang isa sa mga DDS sa isang mainstream media network. Nagkakalat sila ng kabobohan nila, guys. Okay, eto na mga kababayan. Eto yung bago nilang palusot, mga kababayan. Kasi di ba recently, na-deny nga. Ni-reject ng ICC ang interim release, ang petition for interim release ni Rodrigo Roa Duterte at ni Attorney Nicholas Kaufman. Ngayon, mga kababayan, isa ho kasi doon sa mga bagay na naisulat ng mga hurado o ng mga huwes ng ICC kung bakit sila nagdesisyon na hindi ipagpatuloy ang interim release o hindi pagbigyan ng request for interim release ay ang kondisyon, ang mga sinasabi pala, not the kondisyon, ang mga sinasabi ni Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, apparently, ang bagong palusot ngayon, mga kababayan, doon sa mga sinabi ni Sara Duterte tulad ng kinidnap ang kanyang ama at ibe-prison break doon nila ang kanilang ama, ay nagjo-joke lamang daw. Balik tayo sa dating palusot. Ano? Joke only. Joke lang daw kasi, guys. Eto yun, mga kababayan. Papakita ko po sa inyo yung interview. At kayo nang humusga, mga kababayan. Maniniwala ba kayo sa joke only? Panoorin natin, mga kababayan. Of Attorney Cristina Conti is not entirely correct kasi nga the decision of the Pretrial Chamber is not supposed to be anchored or based on statements of those who are in close proximity of the former president. Kasi lahat naman po ng mga decision ng Pretrial Chamber dapat nakabase po siya sa documentary pieces of evidence presented and whatever with respect doon sa kung sino mang party, let's say, for example, the office of the prosecutor or the defense in that matter. The state... Okay, dito pa lang sa umpisa, marami ka ng pwedeng isopla dito, mga kababayan. Oo. Ang sinasabi nito ni what's his name? Alvin Sarsate. DDS daw siya eh. Pero lagi ko etong Alvin na to, lagi ko nga siya nakikita doon sa sa Netherlands. Kasama siya sa mga tumatambay doon sa harapan ng ICC detention center. Oo. Isa siya doon sa mga nagki-claim ng Duterte Park something, Duterte Forest, whatever that is. Oo. Pero teritoryo yung Netherlands, mga kababayan, wag nating kalimutan. Okay, hindi official yun. Anyway, dapat daw yung decision ng ICC is based on documentary pieces of evidence. Okay. Are the statements of the Vice President of the Philippines not considered a piece of evidence? Sa Tagalog, hindi ba ebidensya ang mga statements, public pronouncements ng Vice Presidente? And take note, mga kababayan, taking into consideration, hindi lamang naman po kasi yung mga sinabi ni Sara Duterte ang taken into consideration ng korte ng ICC. Hindi lang ho yung kanyang mga statement. Wala naman ng problema kung statement niya pero hindi siya vice-presidente. Wala akong problema kung statement niya pero hindi naman siya mayor. As in, katulad lang natin, ordinaryong hampas lupa, di ba? Walang problema dun sa mga statements niya na yun. Kung magsalita siya ng prison break, tapos
tayo, hampas lupa lang din naman pala siya, walang problema. Okay lang yun. Kaso mo, mga kababayan, hindi lamang kasi siya nagsasalita ng prison break at hindi siya ordinaryong Pilipinong Sara Duterte. Sara Duterte, vice-presidente. So, the vice president, who is the daughter of the incarcerated individual, detained individual, alleged of a crime, may substantial influence, may substantial power. May kapangyarihan, kumbaga, na impluwensyahan ng mga bagay-bagay sa loob ng Pilipinas. Tapos ang gustong gawin ng Sara Duterte, iuwi sa Pilipinas, tingin nyo mapayag ang ICC doon? Pag pumayag ang ICC doon, napakatanga ng mga West ng ICC. Sobra. So pag sinabi nitong mga DDS na documentary pieces of evidence, what pieces of evidence are you referring to? Anong pieces of evidence are you referring to? Baka motherhood statements na naman. Diyan sila mahilig sa mga motherhood statements. Let's say, for example, as what the Pretrial Chamber have indicated, na yung members of family, particularly the Vice President, expressed certain statements which the Pretrial Chamber used in their decision-making processes as could be a potential reason na pwede gawin pa ni PRRD ang mga, let's say, for example, crime or influence the entire judicial proceeding, no? Pero para po sa atin, dapat po ang tingnan ng korte is on whether or not the human rights of the former president as an accused in this matter should be highlighted. Kasi naman, again, let me press on the fact na hindi naman niya tinatalikuran. He is even happy to, or he's not even afraid to face these charges hurled against him, as long as the interim release, this is only a provisionary freedom. Kasi yung sinabi ni Vice President Inday Sara, na-remember ko yun, ma'am, kasi doon yung time na tinake over niya yung Facebook live ko, when we accidentally nagkita kami sa isang mall doon sa Amsterdam. Yeah. And the statement is basically, parang joke lang yun, ma'am. It was not in a formal setting. And it was used by the used in the decision-making process of the Pretrial Chamber 1. Joke daw, guys. Alam nyo, mga kababayan, ako personally, I take issue dun sa mindset na nagkamali ang pre-trial chamber, dapat ito yung tinignan nila. Yung mga dapat, ganyan. First and foremost, sa ngayon, hindi naman talaga natin alam kung ano yung dapat. Ang alam lang natin, dapat ay magkaroon ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs. Yun lang ang alam natin. At ang mga naging biktima ng war on drugs ay nagkaroon din ng violation ng kanilang human rights. Ngayon, mga kababayan, kapag ikaw, since si itong Alvin mahilig magsalita ng human rights daw ni Rodrigo Roa Duterte. Di balikan natin yung konsepto ng human rights nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi, mga kababayan, kapag ikaw ay inakusahan ng isang krimen, pag inakusahan ka ng isang krimen, you are, part of your rights, your human rights, is due process. Due process. Simple lang naman ang due process, mga kababayan. Ang due process ay isa democratic doctrine or isa democratic process wherein you are afforded the right to be heard. Didinggin ka muna before your fundamental rights are taken from you by the state. Tagalog, mga kababayan, bago ka bawian or bago ka kuhaan ng estado, ng gobyerno,
ng iyong fundamental rights. Ano yun? Right to life, liberty, and property. Kailangan dinggin ka muna ng Estado. Okay. Ngayon na naiintindihan natin ang proseso ng due process. Yun po ang due process, basically. So kapag ikaw ay kukunan ng buhay, kalayaan at ari-arian ng Estado, kailangan dumaan ka sa proseso ng pagdinig. Yun po ang due process. Ngayon, kung ikaw ay nakusahan, let's say ng drugs, ikaw ay nagtutulak ng drugs, yan ang akusasyon sa'yo. At ikaw ay binaril at pinatay. Akusasyon pa lang hindi ka pa dinidinig. Ikaw ba ay tinanggalan ng Estado ng karapatang mabuhay? Oo naman. Pinatay ka na So, tinanggalan ka na ng karapatang mabuhay. Sureball na yun. So, is that a violation of due process? Violation yun ng due process. Yan ba ay violation ng human rights? Violation yan ng human rights. Ngayon, mga kababayan, eto si Alvin ang sinasabi niya. Si Alvin DDS, ang sinasabi niya, dapat daw ang ICC, ang tinignan, hindi yung statement si Sara Duterte na vice-presidente ng Pilipinas. Joke lang naman daw yun. Dapat daw ang tinignan ay ang human rights ni Rodrigo Roa Duterte. Wait lang. Ganito. Dito muna tayo sa Pilipinas para naiintindihan natin tong kasabihin ko, para mas madali maintindihan. Oo. Kapag ba ikaw ay nasasakdal sa isang krimen, at pag isang tao ay nasasakdal sa isang krimen, at siya ay inaresto ng kapulisan sa pamamagitan ng isang balidong warrant of arrest, siya ba ay pinagkaitan ng kanyang due process, pinagkaitan ng kanyang human rights? Kasi, again, fundamental rights are life, liberty, and property. Kapag ikaw ay inaresto, tinatanggalan ka ng liberty. Di ba? Tinatanggalan ka ng liberty, tinatanggalan ka ng kalayaan. Okay. Kung ikaw ay kung merong habla laban sa iyo, at merong valid na warrant of arrest, galing sa isang valid na korte, at ang pagkaka-aresto sa iyo ay alinsunod doon sa valid warrant of arrest na yon, ikaw ba ay ang karapatang pantao mo ba ay na-violate? Hindi ho. Kasi kapag ikaw ay naisyuhan na ng warrant of arrest, ibig sabihin, ang isang individual, yung complainant, yung plaintiff, kinasuhan ka na. Tapos ikaw, na kinasuhan, binigyan ka ng pagkakataon sumagot sa pamamagitan ng fiscal's office sa prosecutor. Ngayon, ang sinabi ng prosecutor ay hindi sapat yung paliwanag mo. Doon ka magpaliwanag sa korte. Sabi ng korte, pinag-aralan. Sabi ng korte, ay oo, tama ang sinabi ng prosecutor ni piskal, tama ang kanyang sinabi, mag-i-issue ako ng warrant of arrest. Inisyuhan ka ng warrant of arrest. Ang mo ba? Ikaw ba ay hindi nabigyan ng sapat na due process? Pinagpaliwanag ka na nga sa piskal. Tapos dadaan ka pa sa hearing ng korte. Hindi ba? Pinagbigyan ka pa ng pagkakataon na patuloy na magpaliwanag at magpakita ng ebidensya para pasinungalingan ang mga sakdal laban sa'yo. Hindi pa ba human rights yun? Pagrespeto sa human rights? Itong nai-experience ngayon ni Rodrigo Duterte, mga kababayan, ay ang proseso mismo ng due process. Ito ay pagrespeto sa human rights. Ngayon, mga kababayan, ang human rights, what do you call this? Ang due process wala akong tinitignan niyang edad. Meron tayo mga 80 years old na nakulong. Meron tayo mga 80 years old na nakadetain.
Malas lang nila, hindi sila si Enrile at wala silang pera pambayad ng abogado. Pero nakadetain sila. Nung panahon na nag-pandemic, merong 80-year-old na i-detain dahil nagnakaw ng prutas. Pinagpiestahan ng mga DDS ang sabi, tama lang yan, gumawa ng krimen eh. O tapos ngayon may issue kayo sa pagkakadetain kay Rodrigo Duterte? Gumawa ng krimen eh. May kaso laban sa kanya. Mga kababayan, ito ho ang kasinungalingan ngayon ng mga DDS. Ang kasinungalingan nila, hindi binibigyan ng, hindi nilerespeto yung human rights si Rodrigo Duterte. When the opposite is true. The opposite is true. Sa sobrang respeto sa kanyang human rights, ay binigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag sa korte. Yung mga namatay sa war on drugs, napagbigyan ba sila ng ganun? Hindi. Naisip ba yun ng mga DDMs? Hindi. Ngayon ang sasabihin nila, bakit ginamit yung mga sinabi ni Sara Duterte laban sa ama niya? Joke lang naman yun. Eto na tayo sa joke. Joke na naman. Hindi pa ba kayo nagsasawa dyan sa palusot na yan? Tuwing merong sinasabi ang mga Duterte na hindi sang-ayon sa sensibilidad ng bawat Pilipino, ang sinasabi nyo, joke lang yun, joke lang. Come on, grow up, man. Anyway, tuloy. Yeah, for me as a supporter, it boggles my mind. You are supposed to be the International Criminal Court, and we are talking about a life of an accused, not a convicted person. So I think they should have exercised more careful approach. Ako as a spectator on the side, I was expecting the pretrial chamber to see or to show compassion and the humanity in them, because with respect naman doon sa arguments ng Office of the Prosecutor or the Office of the Public Counsel for Victims, they are not setting aside all of the complaints hurled against the former president, but in fact, they're only exerting the right of an accused here in this matter. I am not a lawyer, ma'am. I am not foisting myself as an expert, as an expert in this matter. But I am closely monitoring as a spectator and supporter of the former president. Na sana naman, binigyan talaga siya ng rights for an interim release. As an accused, alam niyo ba mga kababayan, na kapag ikaw ay nakasuhan na, limitado na talaga ang karapatan mo. Swerte nga ni Rodrigo Duterte, mga kababayan, yung pagkakalimita sa kanyang karapatan, komportable pa siya. Ano sinabi ng ICC? Ito sinabi ng ICC, mga kababayan, sa humanitarian considerations argument na sinasabi ng mga DDS. Ito sabi, the chamber also notes that Mr. Duterte enjoys the right to medical treatment pursuant to Regulation 103.4 of the regulations. A qualified medical officer with experience in psychiatry shall be available to attend the detention center, and a nurse shall be present at the detention center at all times. Nothing in the request indicates that this would not be sufficient to ensure that Mr. Duterte receives the appropriate medical attention and care in detention. Imagine, mga kababayan, sa sobrang respeto sa human rights ni Rodrigo Duterte, meron siyang dedicated na psychiatrist sa kanyang detention facility. Meron din siyang nurse na present sa kanyang tabi 24/7. Ito po ay sobra-sobra pa sa na-experience ng isang regular na detainee. Try nyo, punta kayong BJMP. Try nyo lang. Kung di kayo naniniwala sa akin, mga kababayan, try nyo. Punta kayo sa mga city jail. Nandoon yung mga hampas lupang tulad natin na nakadetain. Gumawa sila ng krimen, nakadetain sila.
Try nyo, kung di kayo naniniwala sa akin. At marirealize nyo, mga kababayan, na yung na-experience dito ni Rodrigo Duterte ay sobra-sobra pa sa required na na-experience ng ordinaryong Pilipino din sa Pilipinas. Ang gusto nila? Gusto nilang palayain bilang respeto sa kanyang human rights. Katawa-tawa yun, guys. Oo. Dito nga sa Pilipinas, hindi ka makakatawag sa telepono eh. Bawal ang telepono. Bawal mo makasama mahal mo sa buhay kapag nakadetain ka. Eh doon sa The Hague, 24/7, pwede rin tumawag sa Pilipinas itong si Rodrigo Duterte. Nakakapag-conjugal visits pa raw from what I remember. Sa narinig natin kay former Senator Trillanes. Para ka nga raw nasa country club, sabi ni Sara Duterte. What the hell? Niloloko nyo ba kami? Utuin nyo mga kapwa nyo DDS, pero hindi nyo mauhuto ang taong bayan. Gusto nyo irespeto yung human rights si Rodrigo Duterte dahil matanda na siya. Yun lang ng argumento nila eh. Dahil matanda na siya. Hindi dahil deserve niya. Oo. Hindi dahil sa... Eto, sige, pakinggan pa natin. Marami pa siyang kabubuhang sinabi. Tuloy natin to. Tama-tama, kasi yun palang statement na yun ni VP Sara, nangyari, you were there. I was there. Oo, correct, tapos yes. sa vlog mo kasi nangyari. So, kung ikaw ang mag-i-interpret dun sa sinabi ni VP Sara, hindi siya, paano mo i-interpret yun? How serious was she during that? No, it wasn't supposed to be categorized or characterized as a serious statement kasi yung mga tao on a Facebook live kasi ma'am, nagko-comment kasi sila, kamusta na si former president, kailan makaka-uwi, ganito, ganyan. Then, VP Inday Sara engaged jokingly doon sa mga nag-comment doon sa Facebook live. And I was quite surprised kasi talaga ma'am, even that I am not a lawyer, I'm really reading lahat ng mga documentary pieces of evidence or even publicly readily available documents doon sa ICC website for me to be very much aware anong nangyayari sa progress ng kaso ni former president. Kaya I was super shocked. I think it can be characterized as one of the reasons doon sa mga criticism dito sa ICC because they rely heavy emphasis on these particular instances, media statements, which can be easily, which could be characterized as easily verifiable, on whether or not it is stated on a serious or jokingly manner. But ang haba ng paliwanag mo para sa joke. Obvious na naghahanap na lang ng palusot to. Oo. Alam nyo, mga kababayan, baka nakakalimutan nila ang terminolohiya ng Miranda rights. Anything you say, anything can and will be used against you in a court of law. Anything. Joke man yan o hindi. Alam nyo kasi, mga kababayan, ang batas hindi yan tumitingin sa motibo. Tumitingin yan sa intensyon. Ang motibo is just considered kapag hindi mo alam kung sino yung, kapag may confusion kung sino yung perpetrator, mga ganun lang siya. Pero hindi tinitingnan ang motibo, ang tinitingnan intensyon. Ang tanong, mga kababayan, what was the intent of Sara Duterte nung sinabi niya na pumunta kayo dito sa September 23, ipi-prison break natin si former President Duterte? Anong intention niya? Mag-joke? Did she categorically say that it was a joke? O yun yung sinasabi nyo para i-defend siya? Yun yung problema dito sa mga Duterte. They always play around with words. At ang mga DDS, kahit pinagsisinungalingan sila, happy sila. Okay lang yun.
Importante, buo yung kanilang pantasya sa mga Duterte. Niloloko na kayo, boy. Joke. Joke. Tingin nyo obra yun, mga babayan? Tingin nyo obra yun? Halimbawa, kapag pag may ginawang krimen sa inyo, sa pamilya nyo, ninakawan kayo. Tapos nung nahuli ng pulis yung perpetrator, ang sabi sa inyo, hindi, gino-joke ko lang naman si ma'am kaya ako dinukutan. Dahil, diba? Hindi obra yun. Tapos ngayon, sasabihin nyo sa amin, hindi, sinabi lang ni Sara Duterte kasi joke lang yun eh. Dapat ICC sila, dapat alam nila kung paano mag-categorize ng mga statements, kung joke ba o hindi. Obligasyon pala ng ICC yun. Obligasyon pala ng ICC maging masusi sa mga statements na binabasa nila. Hindi ba responsibilidad ni Sara Duterte na maging maingat sa mga sinasabi niya? Tulad nung nakaraan na sinabi niya, papatayin niya ang presidente, dapat siya yung nag-ingat, di ba? Joke na naman. Joke. Lahat na lang joke. Kaya pala yung presidente nyo is a joke. Ano siya? Clown? Lahat ng sinasabi niya, joke? Patawa? Kaya pala vice-presidente nyo is a clown. Lang ya. Stupid men eh. When they're in the decision, so I would like to believe that in the appeal of the defense team, they are going to lay the foundation as to the arguments why such a decision was reached by the pretrial chamber. Na sana binigyan talaga ng interim release. This is, para sa akin, ma'am, as a spectator, this is a matter of right. Para kay former President, 80 years old, continuously incarcerated for more than 7 months already inside the ICC detention facility. So what? And while the pretrial chamber is going to determine how they're going to proceed with the case against the former president, he should have been given the interim release kasi provisional freedom lang naman to, ma'am. He's not going to escape. He is going to be even following a strict implementation of guidelines under the ICC pa rin. So he's not going anywhere but doon lang sa host country who unprecedentedly expressed their willingness to host the former president. That's speculation at best. Speculative yun, mga kababayan eh. Oo, parang ano yan eh. Kwento mo yan, bida ka dahil kwento mo yan. Ganun yun, that's speculative. Paano kayo nakakasiguro? Nasusunod si Rodrigo Duterte sa kanyang mga sinabi. May pattern na nga siya ng pagsisinungaling. May pattern na siya ng pagsisinungaling. Yung mga anak niya may pattern na ng pagsisinungaling. So, yung sasabihin nito na meron naman ng sinabi naman na nila na susunod sila, bla 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 bla. That's speculative. At best. That's speculative at best and a lie at worst. Kalokohan yun, man. Walang ganun. Hindi ka pwede mag-argue on speculations. Ano yung kwentuhan lang? Daan na sa kwentuhan. Wala namang mawawala. Wala namang maapektuhan eh. Kwentuhan lang naman, di ba? Anong kalokohan yun? Goodness. Alam nyo, ang hirap eh. Ito yung hirap sa mindset ng DDS eh. Para sa kanila, ang depensa sa krimen ay nagjo-joke lang naman. Oo, parang itong si Aguirre. Vitaliano Aguirre. Sabi niya, nung nagsalita si Rodrigo Duterte na si Duterte daw ay personally, siya daw mismo ay pumatay sa Davao City. Anong sinabi niya? Hyperbole lang yan. Joke lang. Exaggeration lang naman yan. Si Bato de la Rosa, nung nagsabi ng kill order, anong sabi? Hindi, hyperbolic statement lang yan. Diba? Si Rodrigo Duterte himself, nung pinagtatanggol niya yung death threat ng kanyang anak, anong sinabi niya? Hindi, hyperbole lang yan.
na kayo ng tipaklong. Tapos para sa mga DDS, they take it as a fact. Maniniwala sila doon as fact. Hindi namin kaagatin yun. Kasi may pattern na kayo ng pagsisinungaling. And besides, eto nga yun mga kababayan eh. Balikan natin yung decision ng ICC. Anong sinabi ng ICC tungkol dyan sa mga sinabi ni Sara Duterte? Sana yun? Ito, dito sa taas. Wait lang, hanapin natin. Ito. Ayan, ito. Given Mr. Duterte's position as former president of the Philippines, he appears to have the necessary political contacts. As well as to benefit from a network of support within the country, including his daughter, who currently holds the office of the Vice President of the Philippines. Mga kababayan, it's not about what she said. It's about what she can do. Ang consideration po dito, mga kababayan, ng ICC ay hindi lamang kung ano yung kanyang sinabi, kung hindi pati yung kanyang pwedeng gawin bilang vice-presidente ng Pilipinas. Yung mga senador nga gusto siyang pauwiin, di ba? Necessary political contacts. Wag natin i-twist ang facts, mga kababayan. Wag natin i-twist ang facts. Malinaw ho ang facts. The fact of the matter is, number 1, si Rodrigo Duterte, for some weird reason, still exerts political influence sa Pilipinas. Number 1. Number 2, yung kanyang anak ay vice-presidente ng Pilipinas. Number 3, yung kanyang mga kaalyado ay nandyan pa rin nakaupo. Number 4, may mga utu-utu pa rin supporters si Rodrigo Duterte. At yun ang naging consideration ng ICC kung bakit hindi siya palalayain. Dahil kapag nagkaroon ng access doon, si Rodrigo Duterte, hindi na siya babalik sa ICC. What for? Merong layers upon layers ng mga tao magpoprotekta sa kanya. Para saan pa? Yun ang consideration ng ICC. Justice has to be served. Kailangan may hustisya Pumatay, nag-utos pumatay, gumawa ng polisiya para pumatay ng mga Pilipino si Rodrigo Duterte, dapat may hustisya. May kaso laban kay Rodrigo Duterte, dapat siya ay ma-detain para malitis. It's part and parcel of a basic justice system. Tapos ang gusto nila, palayain for humanitarian grounds. Anong violation? Meron bang violation of human rights na nagaganap? Parang wala naman. Wala rin naman silang binabanggit. So, anong violation ang i-consider? Wala silang clear argument, wala silang clear case for the interim release. Tanggapin na lang nila yon. Mas maaga nyo tanggapin, mas maaga nyo kayo makakapag-move on. Ganun na lang kasimple yun. Accept the facts. Yun lang naman ang kailangan natin gawin di ba? Pag nagawa nyo yun, mga DDS, pag nagawa nyo yun, magiging happy ang buhay nyo at makakapag-move on din kayo sa mga Duterte. Promise. Promise. So mga kababayan, ganito lang po muna tayo. I'll see you in the next video. God bless and see you next time, guys. Alright? So bye-bye. See you. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?